chapter 16. Acts chapter 16, reading from verse 25 hanggang 26. Dalawang verse to. Nakita niyo po sa amen? So, nabasa na po natin to kaninang umaga, but we're going to focus on that one. Okay? So, Acts 16, 25 to 26. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang po ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were open, and everyone's bands were loose. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, purihin po ang pagkakabasa ng banal na salita. Father God, we ask that you continue to guide us. Bigyan niyo nga po kami ng patuloy, Ama, na katalinuhan upang maunawaan po namin mga bagay na nais pong ituro. Humingi rin po kami ng tawad sa aming mga kasalanan sapagkat alam po namin na anumang kasalanan ang dala-dala po namin, ay nagiging sagabal po ito. Para hindi po namin maintindihan at higit sa lahat, di po namin maisabuhay ang mga nais po iparating sa amin. Hiningi ko po, Panginoon Diyos, sa patuloy yung banal na Espiritu, ang malayang kumilos. Dalangin ko po, Panginoon, anuman ang nagiging sagabal, ito man, Panginoon, ay distraction in a form of noise or worry, laziness. Help us, O God, na iwaksi po namin ito at ituon lamang po namin ang aming isipan sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maaari po tayong maupo. Ang title po ng message po natin is, What focus do we give our praise? What focus do we give our praise? Okay, so ano po ang tuon na atin pong dapat gawin upang makapagbigay or yung mga naibibigay po nating papuri sa Diyos. Now, we understand, okay, na nabasa na po natin itong bahagi na ito. Amen? And we're so blessed sapagkat we have seen how the Lord's work, di ba, empowers Christian and it gives them victory. Ganun naman talaga eh. Kapag mananampalataya ka na, it doesn't focus, it doesn't, sabihin na natin siguro, hindi siya umiikot sa mga bagay na gusto natin, pero ang buhay pananampalataya ay umiikot sa gusto ng Diyos. Bakit kinakailangan yung maintindihan? Kasi kung ang ating puso't isipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa, makakaapekto po ito sa paraan ng ating pagsamba, paraan ng ating pananalangin, at paraan ng ating paglilingkod. Kasi kung nakatuon yung mga panlupang bagay, trabaho, so yung worship sa'yo, nagiging secondary na lang siya. It is not of, alam mo yun, importance. Kumbaga, instead na maging priority mo siya, hindi siya yung pinaka-priority mo. Diba? Hindi siya nagiging necessity sa'yo. Okay? Nagiging option siya sa'yo and not a necessity. When we pray to God, we pray na mag-move ang Diyos according sa gusto mangyari dun sa trabaho mo. So therefore, it defines everything, even in answered prayer, na wala namang kinalaman ng Diyos. Nagigets po niyo? Yung bang, salamat ang Panginoon, binigyan niya ako ng magandang panahon para ako'y makapag-apply, wala akong kinalaman ng Diyos po doon. Because when we speak about serving God, it speaks about what God wants at hindi yung gusto natin. Hindi ko naman din ibig sabihin na wag nating ipag-pray yung mga bagay sa ating trabaho. Pero again, the primary factor ng ating buhay is to worship and to glorify God. Secondary lang yung trabaho. Ibig sabihin ganito,
kahit matanggal ka sa trabaho, hindi yan ang magiging sanhi na yung pagbagsak ng distress mo sa buhay dahil pangalawa lang yan. Ano yung primary? Paglilingkod natin sa Diyos. That is why one of these days, I want to talk sa mga young professional po natin and para kamustahin sila. Kasi in a world of work or in a corporate world na tinatawag, ang daling maka-influence. Kumbaga, kung dati-dati, wina-warningan ko kayo sa inyong pag-aaral because it influences you, ganun din sa trabaho. Kaya kapag hindi matibay-tibay ang relasyon mo sa Panginoon, kung ano yung galaw ng mundo, magiging galaw mo na rin. Di ba? So you see, we need to focus ourselves in what? Serving God. Kaya nga, it is so blessing, ika nga. It is so blessed. Ano ba yung proper word dyan? Nagiging pagpapala ang buhay ni Jose, mga kapatid. Kasi nga, iningatan niya ng gusto yung relasyon niya sa Diyos. Bakit siya nagtagumpay sa trabaho? Dahil ba magaling siya magtrabaho? Hindi. Kung bakit siya magaling magtrabaho, dahil tama ang relasyon niya sa Diyos at ang lahat ng ginagawa niya is an act of worship. Ngayon, sa mata ng tao, nagiging definitive yan. Ang galing naman magtrabaho nito. But in reality, sa puso ni Joseph, gusto niya mapalapit sa Diyos. So that everything that he do, it is so perfect, it's an act of worship. Kaya totoo yung sabi ng Bible kanino gagaling promotion? Kay God. Kaya kapag sa Panginoon ka, di mo na magsipsip. Hindi talaga. Sa isang mananampalataya, na talagang focus sa Panginoon, again, lahat ng hinahabol ng mundong ito, doon tayo niligtas ng Panginoon Nag-iba na yung pananaw po natin. Kaya salamat sa Diyos kung papayamanin niya tayo. Amen? Kung hindi, salamat pa rin sa Diyos. Again, hindi kawalan ang maglingkod sa Diyos. Hindi kawalan ang maglingkod sa Diyos. But then, again, let's go back to the story. So dito mga kapatid, again, mahalaga na sa buhay ng mananampalataya, maintindihan niya ano nga ba yung definitive factor. Okay? Ano nga ba kinakailangan nating pagtuunan ng pansin sa pagpupuri natin sa Diyos? Because anyone can say, I worship God. Anyone can say, I praise God. Praising, hindi lamang po yan blurt ng pananalita. Hindi lamang yan sa pamamagitan ng, alam mo yun, mabubulaklak, matatamis sa salita na sasabihin po natin sa Diyos. Because in actuality, when we talk about worship, it speaks about lifestyle. Doon nagkakatalo lahat. I remember, ewan ko lang kung naabutan ng mga bata, siguro may mga younger generation, yung the movie, Karate Kid. Okay, siya nakaabot nun. Yung Karate Kid, tinuturo ni Mr. Miyagi, sabi niya, karate is a lifestyle. So that everything you do is about karate. So tinuruan niya mag-car wash. Wax in, wax out. And later on, nagtataka yung bata, sabi, ano kinalaman nito sa karate? Wala naman. Sabi ni Mr. Miyagi, no, everything is about karate. So nung napikon siya, so susuntokin ni Mr. Miyagi, wax in. Nasalagyan ganon. Tapos susuntokin niya, wax out. Nasalagyan na naman na ganon. So to make the long story short, kapag ang isang bagay gusto mong ma-perfect, you have to understand na kinakailangan sa level ng lifestyle, dun siya makikita. Ganon din sa pagsamba natin sa Diyos. So yung lahat po ng ginagawa natin, amen? Sigurado kayo? Even sa panahon na naglilibang tayo, dapat si Lord lang. Because again, sabi ko nga, everything we do is an act of worship. Hindi lang ito tumutukoy sa mga lingkod ng Panginoon. Sa lahat po sa atin. Okay? Sa lahat po sa atin. Now, tingnan po natin kasi sabi dyan, sa 25, and at midnight, okay, hating gabi, Paul and Silas, ano sabi dyan? Prayed. Nanalangin sila. And sang praises unto God, and the prisoners heard them. So parang gandang tignan, no? Pero mas maganda, kunin natin yung context. Kunin natin yung idea kung bakit nila yan ginawa. Okay? Hindi sila nagpuri, hindi sila nanalangin, at hindi sila umawit ng papuri sa Diyos dahil na sa temple po sila. No.
nasaan po sila? Nasa kulungan sila. In fact, the situation in the prison, ano po sabi po dyan? Aatras kayo sa 24 eh. Okay? Ang sabi dyan, lagay mo nga sa Tagalog, sa Filipino. Yan. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. You have to take note, okay, kapag sinabi po kasi diyang trust them in the inner prison, ang pinapasok lang po doon yung pinakamasama. Imagine niyo ha, tapos sabi dun sa kasunod na verse, they prayed, may gana silang manalangin at umawit sa Panginoon. Mabigat to ito kasi sabi dyan, no, inilagay ang kanilang paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Kumbaga, nakakulong na sila, tapos kinadena pa sila doon sa poste. Yung bang tipong parang nakapatay sila ng tao, para bang may balak silang i-assassinate yung hari, ganun yung kaso. But then, ang sabi po doon sa kasunod na verse, they prayed, nanalangin sila sa kanino? Sa Diyos. Hindi sila nawalan ng gana sa Diyos. They prayed to God. And, anong sabi dyan? Yung kasunod na verse. At umawit ng himno, saan? Kanino? Sa Diyos. Alam nyo, it takes wisdom, it takes, ano pa ba? Sabihin natin, emotion for you to sing. Lahat ba tayo ginaganaang umawit? Hindi, kinakailangan i-condition mo yung sarili mo para umawit ka, tama? Hindi lahat nakakaawit eh. Tama? So tayo, naturally umaawit tayo pag masaya ka, may nangyaring maganda. Nagigets niyo? Dito, alam mo yun, hindi mo siya kakikitaan ng mga bagay na mapapaawit sila kasi masaya sila. Doon sa sitwasyon na tinitingnan natin. But before that, atras pa tayo. Ba't nga ba sila nakulong? Bakit sa punto na para bang nandoon pa sila sa kaloob-looban? And the answer, tingnan po natin, sa verse 16. Okay? And it came to pass, as we went to prayer, take note ha, ugali nila mag-pray, amen? Tama-tama, prayer meeting. They went to pray. Meron bang specific na lugar ang prayer? Meron bang pinipiling lugar ang pakipag-usap sa Panginoon? May pinipiling lugar? Wala. Alam niyo na yung kasunod na tanong. Nagpe-pray ba kayo? Diba? Anyhow, as we went to prayer, so specifically tumutukoy po ito sa temple. But anyhow, sabi ko nga, when we talk about prayer, we're not just referring to the act, okay? To the act in which pangsimbahan lang ito. It is the very act of worship. It means communicating to God, pakikipag-usap sa Panginoon. It doesn't necessarily mean hihingi ka sa Diyos, pero kinakausap mo ang Diyos. That's prayer. That's prayer. Hindi tinatanong ng prayer kung ano nararamdaman mo. Kahit bad trip ka, pwede kang mag-pray. Sabihin mo kay Lord, alam po, Panginoon. Alam mo yun? Amen? Oh, alam yun, yung kasunod tanong. Nagpe-pray po ba tayo kahit bad trip? Actually, isa yan sa tinuturo ko sa mga anak ko. Sabi ko sa kanila, kanina lang, di ba, prayer time, mag-pray kami. Sabi ko, ano man ang nararamdaman nyo, even if you're sad, if you're upset, you talk to the Father. Maaga pala, tinuturuan na ng theology eh. Okay, hindi ko sinasabing Lord. Even though at first, syempre bata pa lang yan. Pero sabi ko, you refer to God as Father. Okay, Father God. Anyhow, again, prayer is important. Lalo sa mananampalataya. A genuine believer in Christ always talks to the Father. Kasi tinuturo yun ng Panginoon eh, amen? We always talk to the Father. Pero tingnan natin. So, ano yung kaso? A certain damsel possessed with a spirit of divination met us. Okay? So, merong babae na merong kakaibang spirito na kayang manghula or gumagawa ng, alam mo yun,
prophecy, ika nga. Pero hindi yun sa Diyos. Okay, hindi yun sa Diyos. So sabi dyan, which brought her masters much gain by soothsaying. Nanguhula. Okay, so ano yung gusto mong marinig mo? Okay, gusto mong malaman? So, ang kalaban, alam niya yan. Okay, kalaban mo kasi ang kaaway, hindi siya matalino, pero observant siya. Alam niya yung kasalanan natin. Amen? But anyhow, kasunod, the same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. So sabi ko po kaninang umaga, okay, kahit na ang ganda ng sinasabi mo, pwede kasi maganda yung sinasabi mo, pero hindi ka naman talaga sa Diyos. And this is a perfect example. Hindi naman mali yung sinabi niya eh. Kaso nga lang, alam mo yan, she is severed from life. So meaning, alam mo yung severed, putol ka, wala kang connection sa Diyos. Maganda yung sinasabi mo, pero wala kang connection doon sa sinasabi mo. Okay? So it grieves Paul. So tingnan nga po natin, 18, and this did she many days, but Paul, sabi dyan, being grieved, turned and said to the Spirit, yung spirito na umaalipin dun sa babae. Take note ha, okay? Alalahanin po ito, ano itong babae ito? She's a slave. Alipin siya kasi pinagkakakitaan siya. So the first Christians na talagang kakikitaan po natin ng mga Gentile, okay, Gentile, a woman, and a slave. Kasi alam mo sa mga Jew, it is very unlikely na masave itong mga to kasi nga, very exclusive, okay, ang salvation sa kanila. Bakit? Kinakailangan lahi kang Jew. Pero dito na-open na yung doors unto them. At yung mga naunang Krisyano, eto yon. Yung akala ng mga Jew, rejected sila. But going back, so sabi dyan, and this did she many days, kasi nga kumikita eh. Okay? And then ano pa sabi dyan? Paul being grieved turned and said in the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same, ano sabi dyan, hour. So ano nangyari? Bukod siya ay napalaya, okay, sa pang-abuse sa kanya ng mga master niya, pinalaya po siya saan? Sa pang-aalipi ng masamang spirito. So you see, technically, itong ginagawa ng Diyos at ginagawa ni Apostle Paul, the first church, is the ministry of liberation, pagpapalaya. Okay, pagpapalaya. Pagpapalaya sa pagkakaalipin sa master, kasi nga, hindi sila makapag-worship, and pagpapalaya sa tanikala ng kaaway. Isang malaking pagpapala na tayo pinalaya sa tanikala ng kaaway. Amen po ba? Kaya meron po tayo dapat, meron po dapat tayong willingness. Bakit? Kasi nga, hindi na nakatanikala yan eh. Dati wala tayong willingness to know Him. Sa totoo lang. Amen? Kahit yung gusto mo, because of sin, hindi mo talaga pipiliin ng Diyos eh. Kung hindi dahil sa kahabagan ng Panginoon, talagang it's the pure grace ng Panginoon, wala naman talaga maliligtas. Wala talaga. Okay? So to make the long story short, so natanggal yung spirito. So ano mangyayari? So wala nang kita ngayon. Kita. Okay? Lugi ang inchik. Lugi yung mga master. So sa sobrang galit nila, so what happened next? Okay? So verse 22. No. So verse 19. And when her master saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas. Eto na. Okay? Kasi nga, ang kagandahan ng nasa Panginoon ka, oo, makakaranas ka ng mga hirap, persecutions in life. Pero ang kapalit nun, nagkakaroon ng tamang direksyon yung buhay. Nagkakaroon ka ng talino. Iba yung ino-offer ng mundo, mga kapatid. Pero mas higit yung ino-offer ng Panginoon. Kapayapaan, kagalakan, pag-asa na hindi kaya bilhin ng pera.
nawala ito, okay, kasi nga may mga taong nang-a-abuse. So, ano nangyari? Nagalit sila. Okay? So, ngayon, siniraan. Verse 20. And brought them to the magistration, or magistrates. These men, being Jews, sabi dyan, do exceedingly trouble our city, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being, sabi dyan, Romans. So, inatake po sila. Ganun naman talaga eh. Okay? Ganun talaga bilang isang mananampalataya. If you are standing, kapag tayo naninindigan sa pananampalataya sa Panginoon, marami talagang aayaw. Kaya hindi madali mag-share. Natural. Kasi maraming mababago. Hindi naman sila talaga, hindi tumatanggap dahil ayaw nila ng kaligtasan. Ayaw nila mabago yung sistema nila. Sabihin natin, sa mga nagpe-persecute sa inyo, kahit sino pa yan, kapitbahay, kamag-anak, nanay, tatay, kapatid, tita, lahat na. Kasi mawawalan sila ng katropa na dati nilang kasama sa paggawa ng kasalanan, dahil nabago ka na ng Panginoon, mawawalan na sila ng kasama. Kaya anong ginagawa ng mga nag-pray lang, Kristiyano na, ay magkukunwari silang Kristiyano. Nag-a-attend, pero sumasideline pa rin. Yung mga ganun kasi. Nakikinig po ba kayo? Ang totoong tumanggap sa Panginoon, tandaan niyo to ha, sumasampalataya. That's the difference. Kasi ang totoong sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng kaliwanagan ng buhay. Kasi yun yung ino-offer ni Jesus eh. Hindi ka nalalakad sa kadiliman pa. Amen? Kaya nga, it is an encouragement to us in the book of 1 John to walk in the light as, alam mo yun, He is in the light. So, kinakailangan natin lumakad saan? Sa kaliwanagan. Kaliwanagan, synonymous siya with the word kalinisan, kabanalan, kaayusan. So, kapag nagkakasala tayo, walang kabanalan. Kapag malayo ka sa Panginoon, walang kalinisan. Kapag malayo ka sa Panginoon, walang kaayusan. Oo, may trabaho ka pero magulo. Oo, may barkada ka pero walang, alam mo yan, kapayapaan, wala kang joy. Very mechanical, ika nga. Hindi siya tunay. So, yun po yung nangyari dyan. So, let us check again. Verse 22, and the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes. Kita niyo yung sobrang galit nila. Imagine niyo ha, dati, sakit ng lipunan, parang patapon ng buhay, tapos nung nakakilala kay Lord, nagagalit sila. Lala ko tuloy si Darlene, parang ganon. Diba? Si Darlene, kahit ginagabi ng uwi, hindi pinapagalitan. Kahit umuwi yan ng nakainom, okay lang. Aba, nung naging Kristiyano, ginagabi sa gawain. Aba, nagagalit talaga, nanggagalaiti yung mga magulang. Of course, di natin sinisara yung mga magulang niya, kundi sinasabi lamang natin, gano'n yung mga tao malayo sa Diyos. They don't appreciate godly things. So kung mananampalataya ka, nabobore ka sa gawain ng Panginoon, there's something wrong with you. Amen? Yung hindi ka makatagal sa gawain, kalabat, pastor. Yung naiirita ka, term doon, dinidemonyo. Yun talaga yun. Yung hindi ka mapakali, kulang na lang, bumula na lang yung bibig mo. Tapos bigla ka na lang lumipad dyan. Tapos yung ulo mo umiikot, 360, ganun. Hindi man nangyayari, pero sa puso't isipan mo, ganun. Bakit? Hindi ka kasi talaga sa Diyos. Even yung word na hindi ka sa Diyos, hindi ka natutuwa. Sinasabi mo, judgmental naman tong church na to, judgmental naman yung pastor na yan. We are just pointing out the truth. Because truth hurts. Masakit ang katotohanan. Kasi ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Parang, nung kami, nung 80s, sabihin natin, 70s, 80s, 90s, sabihin na natin. Pag may sugat tayo, ano yung nilalagay? Di ba alcohol? Ay, grabe yun. Yung may sugat ka, papatakan ka na. Kahit konting-konti lang, kahit dampi lang, ay, magsisigaw ka talaga. Lahat na lang ng madampot mo, talaga ihahagis mo eh. Kailan lang kasi na-invento yung betadine eh, yung
Ano lang naman daw yun, yung nilagang bayabas. Imagine mo, yung pinakakitaan. But anyhow, ganun din sa mga tao malayo sa Panginoon. Masakit yung katotohanan. Pero kung talagang sila ay sa Panginoon, bagaman masakit, sa ikakabuti naman nila yun. Amen? Sa ikagagaling ng kanilang kaluluwa. Now, tatlong bagay na nais kong iwan sa inyo. Dahil sabi ko nga, ito yung nangyari dyan eh. So, nagalit sila. Sa sobrang galit, pinatapon sila. Sa sobrang galit, di ba, pinatapon sila to the innermost part ng prison. Pero ito yung maganda. Okay? Now, we will turn sa buhay nitong si Paul and si Silas. Kasi nga, pinag-uusapan natin, what focus do we give our praise? Kasi minsan, para bang, yeah, we give praise, pero saan? Paano? Okay, anong ginawa ng mga taong ito? So, balikan po natin. Sabi sa 25, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Tama? And the prisoners heard them. First, kinakailangan natin maintindihan, ano yung focus po nila? Bakit sila nakapagpuri sa Panginoon? Number 1, salvation of soul. Natuwa sila, nanalangin sila, umawit sila ng papuri, kasi may nakakilala sa Panginoon. Sino nakakilala sa Panginoon? Itong damsel. I don't know, kung, alam mo, siguro kinukwento nila kay Lord, habang nagpipray, Lord, alam mo, grabe nangyari. Diba? Merong isang babae, iba-iba yung sinasabi niya. Alam mo yun? So, siguro kinukwento nila kay God. Kaya, isipin nyo ha, kinulong sila, sumunod sila sa Panginoon, pero hindi sila nagtampo. Nakikinig po ba kayo? Hindi sila nagtanim ng sama ng loob sa Panginoon. Why? Because the focus of their praise is the salvation of soul. Malaki ang problema ng mga iglesia. Please listen to me. Malaki ang problema ng iglesia, or namely kayo, or sabihin natin tayo, kapag merong isang kaliwang naliligtas at hindi kayo masaya. Nakikinig ba kayo? Malaki ang problema. So dapat kapag may nababaptize tayo, natutuwa kayo. Kasi yung tao yon, totoong ligtas kasi he or she decided to follow God. Kaya dapat masaya tayo pag ganun. Paano yung saya? Imagine mo yung saya na natanggap ka sa trabaho. Imagine mo yung saya na nabalitaan mo na ikaw ay nag-top sa iyong school. But the point is, dapat higit na mas masaya. Na mas nabalitaan mo na merong isang tao na nag-profess and it's evident sa buhay ng tao na yon na totoong nakakilala sa Panginoon. Yun yung dahilan kung bakit ang baho ng lugar, and yet they pray and sang praises to God. Bakit? Ano yung focus? The salvation of soul. Amen po ba? That is the salvation of soul. Pangalawa, okay, what is the focus of praise? It is the service to the Savior. Oh, let's make it personal. It is the service to our Savior. Okay? The service to the Savior. Sabi ng 25, okay, tingnan nga natin uli. They sang praises unto God, and the prisoners, ano sabi doon? Heard them. Ano nga yung lugar? Kulungan. Ang pangit ng lugar. Pero ang pagpupuri sa Panginoon kasi, ang paglilingkod sa Panginoon, wala yan sa lugar. Nasa puso yan. Nasa puso. Alam niyo, minsan, kahit distance nga kahit nagaano kalayo ang lugar mo, kapag hindi ka faithful uma-attend at maaga ka sa church, may problema, hindi lugar, kundi yung puso. Hindi malayo yung lugar, malayo ka sa Diyos. Yun yung punto ron. Kaya saludo tayo sa mga mananampalataya at nagiging encouragement din naman na kahit na anumang oras yan, kahit nagaano man niyang kalayo, ano man ang status, kahit wala kang pamasahe, and yet nandiyan ka pa rin, yan ang papuri sa Diyos talaga.
Ganyan dapat. Kasi itong mga taong ito, alam mo yun, they are in their what? Out of their comfort zone. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon, kahit prayer meeting, may aircon tayo, hindi tayo nag-aircon. Amen. Hindi sa gabal yun. Saka tayo mag-aircon, pag mayaman na kayo, amen. Okay na yung Sunday na nalalamigan. Para at least talagang ramdam niyo yung init ng panalangin. Amen. Kala ko, hindi kayo mag-i-amen, mararamdaman yung init ng ulo ko. Okay? So, yeah. And when they serve God, alam po ba, pwede pa natin makita dito? Wala silang regret. Kayo po ba, nagsisisi kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon? Dapat lang. Kasi ang paglingkuran ng Panginoon, ang isa sa pinakadakilang bagay na pwede mangyari sa isang buhay ng tao. Or sa buhay ng isang tao. Okay? Even though the place is not good, the timing is not good. Bakit mali yung timing? Kasi pwede lang maisip, may na-save na eh. Alam mo yon? Tapos nakulong pa tayo. Lord, ano ba naman yan? Pwede silang maggumanon eh. Kaya minsan, kapag may pangyayari sa buhay mo na hindi maganda, hindi laging may pangit na nangyari. Ano gusto ko po i-point out? Malay mo, ang mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, kung bakit meron siyang hardship, inire-ready ka lang ng Panginoon. Nagigets niyo? Kasi ang tunay na laban ng mananampalataya, hindi naman yung basta paglilingkod lang eh. Ang totoong paglilingkod, yung sitwasyon na dumarating sa atin, gaano man kahirap, we respond positively by looking to Jesus. Why? Because He's the author and finisher of our faith. Anong nangyari? Ano nangyari? Even though they are in the prison, nag-pray sila, kasi goal nila, ipakilala ang Panginoon eh. So yung mga prisoner ngayon, na walang pagkakataong makarinig ng gospel, kasi nga nakakulong sila, nakakilala sa Panginoon. Imagine mo yun. So it's a win-win pa rin. Kaya sabi ko nga lagi, ang paglilingkod sa Panginoon, wala siyang kasayangan. Amen? Biro nyo, ewan ko so nagpe-pray sila kay Lord, they sang praises to God. And ano kasi sabi dyan, sa may bandang hulihan, and the prisoners heard them. Basta nakakilala sa Panginoon yung mga prisoner, it doesn't matter eh. It's up to them kung makakilala sila sa Panginoon hindi. Pero mahalaga, na-proclaim yung word even in the prison. Yun yung mahalaga ron. Diba? Pagkatapos doon, may miracle sila natanggap. Pagkatapos nilang kumanta, o ewan ko siguro, habang kumakanta, biglang lumindol. Sige nga, imagine mo, naging special number ka din, kasi biglang lumindol. Diba? Ewan ko kung ano maiisip ninyo. Pero sila, nung lumindol, for one purpose. Ano yung purpose? Tingnan nga natin. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison, sabi dyan, were shaken. Eh di ang tinding lindol nito. Amen? Uy, amen. Kasi sabi doon, nayanig, pati yung pundasyon. Alam niyo ba kung gaano kalalim ang pundasyon? Para mayanig. And for a foundation to be shaken, magka-crumble down yung building. Masisira talaga. Na yun naging reason kung bakit ano sabi dyan? And immediately, all the doors were open and everyone's bands were loose. Ito yung maganda. Gusto ko makita nyo to. Okay? So after po nilang kumanta, so nagkaroon ng paglindol, that is an opportunity, open opportunity for them para makatakas. Pinili ba nila yun? Hindi. Yun ang maganda rito eh. Isang patunay na mga taong sumasampalataya sa Panginoon, hindi sila basta nagte-take ng opportunity kasi maganda. Ano tinitingnan nila? Kalooban ng Diyos. Tandaan niyo, makinig kayo. Please listen, even the professionals. Hindi lahat ng magandang opportunity ginagrab. Nakikinig po ba? Hindi lahat ng magandang opportunity ginagrab. I'm not saying pinapalagpas sila. Hindi. Ang bottom line natin dito, lagi inuuna natin ang Panginoon. Amen? Yun na yung pagkakataon para makatakas eh. Kasi nga,
That's the purpose. Why? Amen? Yun yung reason eh. Kasi nga sabi dyan, no? Immediately, the doors were open. For what? They have every opportunity para tumakas na doon. Diyos ang nagbigay eh. Pwede naman. Tapos sabi dyan, and every bands were loose. So, anong nangyari kasi dyan? And the keeper of the prison, waking out of their sleep, seeing the prison doors open. Ang kagandahan kay Apostle Paul, alam niya yung sistema. Kasi naging siya eh, alam niyo yan? Somehow, meron siyang position, di ba, as a soldier in a sense. So alam niya na kapag nakawala, okay, ang mga bilanggo, it's an automatic death sentence sa mga warden. So nung nalaman ito ni Apostle Paul, alam niya yung gagawin ng warden. Ibig sa tumakas sila, alam mo yun, shinare niya yung gospel. Ang kagandahan dito, magpapakamatay na sana yung warden eh. Tama? Tingnan natin ha. And the keeper of the prison, waking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out, sabi dyan, his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Akala tumakas na. Ang kagandahan dito, nawala na siya pag-asa eh. Pero inassure siya ni Apostle Paul, andito kami lahat. Okay? Tapos nagtanong siya ng isang napakagandang tanong. Kasi sabi ni Apostle Paul, do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what I must do to be saved? Ang ganda ng tanong niya. Ba't niya natanong yun? Kasi narinig din niya na nananalangin at umaawit ang mga taong ito. What if pinili na Apostle Paul ang magreklamo? O di ka, tahimik na lang siya, may galit siya. Kung kapilan mag-serve po kang God, makakulong kami. It's unfair. Pwede naman yun eh. Pero ano yung mas pinili niya? Papurihan ng Diyos. Amen? Doon lalabas yung pangatlo. Okay? Bakit siya nagpuri sa Diyos? What is the focus of praise? Salvation of soul, service to the Savior, and the sovereign situation. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen? Siya yung may control ng lahat ng bagay. Ewan ko kung alam to ni Apostle Paul, but most likely, sabi ko nga, kapag lumalakad ka sa Panginoon, hindi mo kasi alam eh. Kasi paglakad natin pananampalataya, nagtitiwala ka sa Diyos. Kahit minsan di mo naiintindihan. Bakit ka nawalan? Bakit ka nagkasakit? Bakit ka namatayan? Pero susunod ka pa rin sa Panginoon. Kasi at the end of the day, alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon because God is sovereign above all things. Even though hindi yan sumasang-ayon sa gusto mo, pero lahat ng bagay sumasang-ayon sa gusto ng Panginoon. Sorry, pero hindi yung maririnig sa pulpitong ito na puro ikaw at yung gusto mo lang ang masusunod. It's not a popular preachings. Hindi talaga popular kasi nga, alam mo yan, it's not about you. It's not popular. Kasi marami nagtatanong, pag nag-a-attend sila, anong makukuha ko dyan? Kasi ang true worshiper, hindi yung tanong ko ano yung makukuha mo. Kundi tanong mo, ano bang maibibigay ko sa iyo, Panginoon? That's the real question. Kaya minsan nakakagalit. Okay? Paano nakakagalit? Kasi nga, makakarinig ka ng message na hindi ka na-bless. Kasi nga, wala siyang kinalaman sa'yo. Dahil uulitin ko po, ang mensahe ng Panginoon ay hindi naman din para sa iyo. Kundi ang mensahe ng Panginoon ay para mapapurihan natin ang Diyos. Parang tanong ni Peter yun eh, Lord, we have left everything. Diba? What's in it for us? Tatandaan niyo po, ang Panginoon lagi, hindi siya liko. Alam niya kanya ginagawa. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, ang sabi ng Bible, shall be added unto you. Wag mo nang hanapin kung ano yung gusto mo. Ang Diyos nang bahala doon, siya magbibigay nun. Anong trabaho natin? Papurihan siya. So what is the focus of our praise?
The salvation of soul, the service of the Savior, and the sovereign situation. Ano meron sa sovereign situation? Hinahayaan natin ang Diyos ang gumawa. Dahil hinayaan nila ang Diyos gumawa, okay, pwede sila magtanong bakit sila nakulong eh. Pero hindi, mas pinili nila papurihan ng Panginoon. Out of their comfort zone. What happened next? Ano nga yung dahilan ng pagpupuri? Salvation of soul. So at yung ending, nakarinig yung mga prisoner, and at the same time, merong isang buong pamilya ang nakakilala at nagpabaptize po sila. You know, ang ganda. Okay? Kasi sabi ni Apostle Paul sa 31, okay? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Sineran. Amen? Uy, amen. And he took them in the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, and he and all his straightway. Lahat ng tao doon. And when he had brought them into the house, he set meat before them, rejoice, believing in God with all his house. So from one person, isang buong pamilya. Amen? Para lahat sa kapurihan ng ating Panginoon. So how do we give focus, at the proper focus of praise to God? Again, ang kaligtasan ng kaluluwa, okay, the salvation of the soul, the service of the Savior, paglilingkod natin sa Panginoon. Paglilingkod na kahit na ano pa mang hirap ang ating danasin, magpapatuloy tayo sa Kanya. Hindi man natin inisip kung may kapalit o wala, hindi naman tayo pababayaan ng Lord. Ba't ka magdidemand ng blessing? Kaligtasan nga, hindi mo nga mabayaran eh. Hindi natin mababayaran yan. So, yung paglilingkod natin ay paraan na pagpapasalamat sa Diyos. Pangatlo, sabi natin, we have a sovereign situation. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Kaya huwag kayong maiinggit sa kapwa ninyo. Huwag kayong maiinggit sa ibang church. Huwag kayong maiinggit sa kapwa nyo mananampalataya. Bakit? Alam ng Diyos ang kanya ginagawa. He is a sovereign God. Tayo po natin tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pagpapalaya. Salamat sa paalala. Hinihingi po namin, Panginoon, ngayong oras na ito, na patuloy po namin maisuko ang aming mga sarili sa iyo. Panginoon, wala po kami may pagmamalaki. Ang lahat ng bagay na meron po kami ay baliwala kumpara, Panginoon Diyos, sa mga bagay na ipapakita po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, ngayong oras na ito, na patuloy niyo po kaming samahan at alalahanin, sundin, gawin ang inyong kalooban sa buhay po namin. Bilang tandaan ng pagpapasalamat ng mga taong totoong nakakilala sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik namin sa iyong papuri, pasasalamat. Ito lang po aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan lang po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Salamat.